Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-uusapan ay upang alamin kung anong katotohanan ang mayroon sa kwento, sa istorya o sa kasaysayan tungkol kay Dr. Jose Rizal na siya raw ay mayroong ancestors sa China. Yan po ang ating magiging topic. At yan po ay matagal nang lumalabas ang kasaysayang yan na ayon sa mga inchik o sa sinasabing mga Chinese Filipino o Chinoy o yung tinatawag nating Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce, ano? Siya yung gumagawa ng kwento at kasama itong China Bank, ano? So makikita ninyo na gustong palabasin ng China Bank at ng Federation of uh, Filipino Chinese Chamber of Commerce ay ang Pilipinas ay hindi lugar ng mga Pilipino kasi si Rizal, siyang naging daan ng kalayaan ng mga Pilipino, dapat ay ah, ibigay ng Pilipinas o ng Pilipino ang sovereignty ng Pilipinas sa China dahil bayan daw nila ito. Ipinanganak si Dr. Si Rizal sa bayan at itong bayan ay magiliw doon sa ancestors ng province ng China kasi yung ancestors ni Jose Rizal ay galing sa province of Fujian. So ibig sabihin, ang gustong linawin ng mga Inchik ay nagkaroon ng travel history ang Chinese, ano? Kaya nakarating dito sa Pilipinas, ano? So yung kwentong yan ay makikita natin sa sulat, ano? O doon sa park, doon sa Rizal Park, ano? Rizal Square diyan sa Jinjiang City, ano, sa lugar na kung saan diyan din isinilang si Jesse Lim Robredo, ano. At pag napansin natin, si Jesse Lim Robredo ay mayroon ding monumento sa Naga, ano. So kung si Rizal may monumento sa Luneta, okay, at yung ancestors daw niya ay taga Jinjiang at yun ay si Kiyinan o sinasabing si Domingo Lamco ay ganun din si GC Robredo, yun ang ipinapaliwanag nun, no? So walang pinagkaiba kay Ninoy Aquino, ano. Si Ninoy Aquino ay uh, itinulad ay kay Dr. Si Rizal, ano. Ang kanyang pagkamatay ay itinulad o inihalin tulad kay Dr. Si Rizal. So at yun ay ating lilinawin kung totoo nga bang may pagkahalin tulad si Dr. Si Rizal kay Aquino, ano. At yan po ang ating isa sa mga naging topic, ano. So pag nakita natin na si Dr. Si Rizal talaga ay bayani, ano, yun ang pagkakilala ng mga inchik kay Dr. Si Rizal. So sa makatuwid, kung si Dr. Si Rizal ay ipinanganak sa Pilipinas ay at siya ay may ancestor sa China, so dapat lumingon ang mga Pilipino doon sa pinagmulan ni Dr. Si Rizal kasi ang sabi nga ni Dr. Si Rizal ay sino mang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makaparoroon sa patutunguhan. So ang ibig sabihin ng mga Inchik ay galing si Jose Rizal sa province of China, aba ay bayan ang Pilipinas, hindi ito bansa, ano. At yan po ang ating liliwanagin, ano, sa mga inchik at sa mga estudyante dahil kahit sa ating college, ano, ini-issue yata ito ng CHED at saka ng Department of Education na ang mga bayani natin ay walang Filipino historical figure, ano, kasi lahat sila ay galing sa China, ano. So sino-sino nga ba yung galing sa China, ano?
Marami yan, ano. So, ang galing sa China ay siyempre ah, itong si, halos lahat ito galing sa China, ano, yung mga bayani ng Inchik sa Pilipinas, ano. So, si Rizal, kung si Rizal ay galing sa province of China, dito sa merong asterisk na ito, okay, bayan niya ang Pilipinas at hindi bansa, ano. So, ito si Jesse Robredo, may monumento sa Naga, Vice President. Naging presidente naman ito si Cory. At si Ninoy Aquino naman ay ipinarihas kay Dr. C. Rizal. At si Duterte naman, co-founder ng PDP Laban, ay gusto din daw niyang maging bayani na tulad ni Dr. C. Rizal. Kasi ang ibig sabihin nila, lahat ng pumupunta sa Pilipinas ay nagiging bayani. Ano? Ang swerte naman ng Pilipinas, ano? Pag umapak sa Pilipinas ang Pujian Chinese, magiging bayani. Ano? So, isa sa mga halimbawa na ito si General Yefe. So, ito ang kahuli-hulihang ginawang national hero ng China sa Pilipinas. At siya ay mayroong monumento sa Quezon Province dyan sa Chaong. Ano? So, siya ay si Sixto Mercado Chungko, pero ang totoong pangalan niya sa Chinese name ay si General Yefe. So, si General Yefe ay inimbitahan noong 1989 ni Cory Aquino upang pumunta sa Pilipinas. Ano? So, kaibigan, sa madalit sabi, kaibigan niya ni Cory Aquino o ni Ninoy Aquino itong si General Yepe. So, walang ibang layunin si Aquino kundi, okay, pinakiusapan na gawin itong bayani rin, ano, kasi bayani nga din daw yung Pujian Chinese na asawa niya na si Ninoy Aquino. So, kaya ito, nung ito'y mamatay, si General Yefe, ano, general yan ng Navy ng China, ano. So, siyempre, kapag ginawang bayani ng People's Liberation Army sa Pilipinas, magwawala talaga yung mga ah, Chinese Navy, ano. So, at sasabihin nila, ba diyan namatay at pinaglaban ng mga People's Liberation Army at ni Dr. C. Rizal ng pamilya ng Pujian Chinese ang mga Pilipino pagkatapos ayaw niyong ibigay ang West Philippine Sea. Sa amin yan. So, ito naman si Xiao Chua, no, galing din siya sa Pujian at siya ang propagandista naman ni Aquino. Ano, siya yung nag-cover noong 1989 ng mga history, ano. So for every event may nabubuhay na Chinese historians o Chinoy historians, ano, dito daw sa bayan nila, ano. So ito naman si Ignacio Pawa, ginawa rin itong bayani at meron na din itong monumento, ano. Ang kulang na lang siguro ang gawa ng monumento ay itong si sino ito, si Honan Chinese ito, no, si ah kasi si Kiyena, si Limahong, si Mao Zedong, ano, si Mao Zedong. Okay, so ito naman si Paduka Pahala, ano. Siya daw ay Sultanate of China in Sulu. So yan yan, ano. So kaya meron ding Muslim o may Moro na ah, Islam, ano. Kaya yun ang problema sa relihiyon, ano. Nagko-convert ang Nagko-convert sila sa reliyon, pinapasok nila ng ibang bansa, and then gumagawa sila ng istorya. Ano? So, kaya pag nakita natin lahat ng mga naging president, vice president ng Pilipinas, senator, congressman, lahat sila ay may trace of ancestry sa China, katulad nitong si Bongo. Ano? So, barkada yan ni Duterte nang dumating si Xi Jinping. At buhay pa itong buwang na itong si Gloria Arroyo, ano. So pag napansin natin yan yung mga nagkalat sa EDSA noong 1986 People's Revolution daw, ano. So nagalit sila kay Marcos at saka sa military because of terrorism. Ang naging terorista pa ay ang ating sundalo, ano, at saka galit na galit sila sa mga pulis. Kaya pag napansin nyo yung mga video, ano, yung mga movie, yung mga movie series na nilalagay dyan ng nakikita natin dyan, laging may problema ay sundalo o kaya ay pulis, ano. So ito yung mga author na pinasasama nila ang imahe ng Pilipinas at ang imahe ng militar at ng mga pulis, ano. So paano nagiging masama? So ninanakaw nila yung pundo ng Pilipinas, then kaunti ang nabibigay sa
mga military, natural, magkakaroon ng gustong yung iba naman dahil sa sobrang hirap magkakaroon ng gustong pumasok sa mga extra income kaya nagiging makasalanan yung pulis o kaya sundalo pero mas makasalanan sila dahil nagnakaw muna sila di ba so nagkakaroon ng domino effect yung so pinalalabas ng mga inchik na okay naghihiganti sila sa Pilipinas dahil daw ang Pilipinas ay bigay lamang ni King Philip ang pangalan so yun ay liliwanagin natin so iniisa-isa lang natin itong mga konekto so ito ay mag-ama so ito yung si Diosdado Macapagal ama ito ni Gloria Macapagal Arroyo at ito ang nagbago ng Independence Day from July 4, 1946 ginawa niyang June 12, 1898 at ang Pilipinas ay bayan na magiliw at nangyari ang lahat ng changes ng kasaysayan natin after World War II, after Independence Day, after July 4th, 1946. So, binago nila, gumawa silang invento, ni-reverse nila ang history na ang kasaysayan ng bayan ay nagsimula noong June 12, 1898 at ipinaglalaban ito ni Emilia Aguinaldo na ang Pilipinas ay bayan dahil nga kababayan niya si Dr. Jose Rizal, pareha silang galing sa province of Pujian. Kaya ito galing sa province of Pujian, si Emilio Aguinaldo, ito ay yung ancestor nila ay galing sa province of Pujian at ito ay of course galing sa Pujian. Lahat ito ay galing sa Pujian. So A.R. Estrada ay maaaring galing sa Pujian kasi siya nga yung nakipagkaisa doon sa Chinese Embassy at sa Federation of Filipino-Chinese na kasama nila yung China ambassador na gumawa sila ng monumento daw ni Rizal Diang sa Xinjiang So yung Xinjiang City yan yung birth of origin nitong si Giselle Robredo at saka itong si Lini Robredo at dyan din galing yan ito yan si Kiyenan yung sinasabing si Domingo Lamco. At ito naman, ito yung nagtayo ng left wing ng PDP Laban. So, ang founder ng PDP Laban ay itong mag-ama na ito. Of course, minana ito ni Coco Pimentel. Dito kay, nakalimutan ko na pa ito, Pimentel din ito. Aquilino Pimentel. So, mag-ama na sila. Manamana na lang sila dyan sa gobyerno. So, ito ay lahat ay mga Pujian Chinese. Ito si anak ni dito ni Cynthia Villar. Si Mark Villar, si Manny Villar wala dito, di natin ilagay Si Camille Villar, ito yung propagandista ang panahon ni Marcos at ito naman yung propagandista ngayon regarding Chinese revolution, revolutionary government yun ang sinasabi nila So si Lucio Tan, siya nag-promote kay General Yefe na National Hero of China, si General Yefe ito. At kasama rin niya itong si Alfredo Lim, may katungkulan pa si Alfredo Lim. Siguro pinsang buo yan ni J.C. Lim Robredo, So ito mga kabataan, ito ay kabataan daw ng bayan. So nililingon nila yung si Mao Zedong, at ito naman ang nag-imbento ng kabataan makabayan si Jose Maria Sison So lahat na Pujian Chinese yan mula nang gawin nila na si Dr. Si Rizal ay Pujian Chinese din So ganun po yan ganyan ang istorya ng gustong palabasin ng mga inchik So mahabang saysayin pero yan po ang ginawa nila So, pumunta rito si Xi Jinping noong November 19, 2018 at kasama niya itong si A.R. Estrada, si Rodrigo Duterte, kasama lahat ito mga Pujian Chinese na yan. At sila yung mga bida at kasama din dyan si lahat ng mga presidenteng buhay pa at pumunta sila diyan sa Luneta at
gusto nila na oy lingunin ng mga Pilipino kaya sila pumunta doon, paniwalaan ng mga Pilipino na inchik nga si Dr. Si Rizal. So dapat tayo alam natin ang ating history, ang kasaysayan ng Pilipinas at kasaysayan ng ating mga bayani, dahil kung hindi natin makikilala, talagang sasakupin tayo ng China at sabihin walang alam ang mga Pilipino sa kasaysayan, ano. So ito ang dahilan bakit tayo nandito, ano. So gumawa sila ng mga bayani, ano. Si General Yepe, yan yung monumento. Ito si J.C. Robredo, monumento niya. Ninoy Aquino, may monumento. Si Jose Ignacio Paua, may monumento. Si Emilio Aguinaldo, may monumento. Lahat yan po dyan Chinese. So lahat sila may monumento kasi pati si Cory Aquino, ano. Si Marcos mayroon ding monumento, ano. At siya lang yung nagsabing Pilipino siya doon sa libingan ng mga bayani. At pero kasi si Marcos siya ang pinadalhan ni Aquino ng formula para ma-legalize itong communism. Sa makatuwid siya ang utak ng komunismo, at si Cory Aquino naman ang nagbago ng ating saligang batas o yung sinasabing constitution. So, i-discuss natin ano-ano ba ang binago ni Cory Aquino sa ating kasaysayan, ano? So, ito yung mga monumento ni General Yepe. Makikita mo yan dyan sa Chaong, ano? So, maaaring itong mga taong ito magkaroon din ng mga monumento, ano? So, kung may mamatay man sila, ma-aksidente, may humul, dapat namatay sila, gagawa ng monumento, mahulog yung paa nila sa eroplano, o baka may monumento yung paa nila, ano. So, ganyan katindi itong mga inchik, ano. So, pag may monumento ba ay magiging basihan na yun ng kasaysayan ng Pilipinas. So, okay. So, pag nakita natin ay, of course, itong si Emilio Aguinaldo ang may pakananan lahat, ano, na kalituhan, ano, sa mga kabataang sinisilang dito sa Pilipinas, maging inchik man o maging Pilipino, ano. Kasi biro mong tawagin mo ang Pilipinas na bayan mo, ano, pero doon sa sulat ni Dr. Si Rizal, wala ka namang makita na ang Pilipinas ay bayan, ano. So doon sa kanyang mga sulat. So itong may Ultima Diyos ay 14 paragraphs ito. Nakita nyo, no? Paragraph 1, paragraph 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ano? So dito sa sulat ni Dr. Si Rizal ay uh, makikita natin na walang pinakikita na ang Pilipinas ay ginawa niyang bayan, ano? O ginawa niyang province ng China. So atin lang titingnan dito yung pagbabago na kanyang sinagawa, ano, na pakita nating mabuti at maganda ito. Okay, matatandaan natin na ang May Ultimo Diyos ay dito kinuha ni Emilio Aguinaldo yung ating national anthem, ano. So ipapakita natin yan para malaman natin at mapag-aralan din ninyo. Okay, so ito po, ano, kaya masyadong malaki yata. Okay, tuloy po tayo, ano. So drawing tayo. So, ito po yung ano, yung sinasabing national anthem ng Pilipinas, ano, na binago ni Emilio Aguinaldo. So, bayang magiliw, ano, perlas ng silanganan. Kapag binasa natin po yan dito sa Mi Ultimo Adios, ano, hindi ito bayang magiliw, ano, bansang Pilipinas yan. So, makikita natin yung Pearl of the Sea Orient, ano, yung perlas ng silanganan. Na tinutukoy ng perlas ng silanganan ni Dr. Si Rizal ay yung bansa na kung saan siya huling nagpaalam. Okay, sabi niya dito, I hear my last goodbye, di ba? So,
tatlong area yan na gusto ni Dr. Jose Rizal na makita natin yung bansa, ano? Yung kung ano ba talaga yung sinasabi niya. Okay. So, ipapakita natin yung perlas ng silanganan, ano? Na kung saan makikita at sinabi ni Dr. Jose Rizal. Okay, sa paragraph 4, no? Ayan, yung paragraph 4. Jewel of the sea, ano? Where to see you one day, jewel of the sea. So, nandyan. So, i-move natin ng konti itong isa na to. Okay. Okay. Ayan. Ito. Okay. Ayan. Patong na lang natin dito. Okay, so, yun ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, ano? So, ito pong Mi Ultima Diyos, 14 paragraphs, ano? Diyan po kinuha yun sa ating national anthem, ano? Kasi andyan yung perlas ng silanganan, ano? So, yung perlas ng silanganan, hindi yan bayan, no? Sabi niya, beloved country, no? Ayan, no? Okay. Ang gusto ni Dr. Jose Rizal ay makita natin, hindi bayan ng province of ancestry of China. Kasi ang gustong palabasin ng mga Inchik ay si Dr. Jose Rizal ay walang Filipino nationality. So may ibig sabihin kung ano yung ancestry niya, dapat ang ancestry ng Pilipinas Chinese. Kasi Chinese ang lulo ni Jose Rizal eh. Okay, so ang ibig sabihin ng mga Inchik ay walang karapatan ng mga Pilipino sa lahat ng lupain kasi pinagbabasihan natin ay yung Maural Law na tinanggal ng panahon ng Amerikano, and then dapat hindi sundin yung Spain at saka Amerikano. Hindi dapat sundin yung Maural Law at saka yung Regalian Doctrines. Okay, ganun din ang pattern ng Regalian Doctrine na all lands of public domains is not belong to Philippines. It must be belong to state or bayan. Kasi bayan magiliw nga eh. So, ang gusto talaga mangyari ng mga NGK ay gawing state ang Pilipinas. Parang United States, ano? Halimbawa, Puerto Rico, one of the United States of America. So, gusto ng mga NGK ay ang Pilipinas ay United States ng China. Ano, Pilipinas ito pero bayan, hindi ito bansa kasi taga province ka ang lulo eh. So gusto nilang burahin ang Pilipinas dahil ang dahilan nila ay bigay daw ng Spain. So kailangang maliwanagan natin na ang Pilipinas nga ba ay bigay ng Spain. Ano? So ipapaliwanag natin to sa mga kulukoy na mga inchik. So wala pong nagpapatunay na kung sino ang makakapagpatunay o makakapagpakilala kung ano ang Pilipinas, sino ang Pilipino, saan si Dr. Jose Rizal nagmula, malibang si Dr. Jose Rizal din ang nagpaliwanag. Ano? So, yun po ang ating topic. Ano? So, dito sa 14 paragraphs, wala kang makikita na Pilipinas ay state o ito pag-aari ng Chinese ancestry. Ano? So, dito makikita nyo, ang mamatay ng dahil sa iyo, bayang magiliw. Pelas ng silanganan, ang mamatay ng dahil sa iyo, bayang magiliw. So, ganun din yung panatang makabayan. Ay, bakit tayo nilang tanggapin na ang Pilipinas ay bansa? Kasi, hindi pwedeng maging bansa ang Pilipinas. Kailangan ito'y bayan kasi may pinagmulan si Rizal. At yun ay galing sa province. So, ayaw nila ng Pilipinas. Ano? So, yan po ay ating liliwanagin. So, ilagay na natin sa second movie yung ating sunod na topic na uh, wala tayong natagpuang minahal ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas bilang bayan, ano? So, yan ay bilang bansa, ano?
So, pakikita natin sa sunod na movie kung bakit kinakailang mahalin natin ang Pilipinas ay bilang bansa at hindi bilang bayan.